Nagsisimula ang ating kwento sa ating bida na isang kontrabida at makikita ito sa tuktok ng isang bundok na bato ay makikita ang ating bida na nakatayo at pinapanood ang mga cultivator. Nalabis itong kinamumuhian at ang mga ito ay galit na galit sa ating bida dahil walang habas daw nitong pinagpapaslang ang kanilang mga disciple at habang team lang itong pinagmamasdan ng ating bida ay may biglang nakakuha ng kanyang pansin mula sa kanyang likuran at ang babaeng ito ay si Chimingde ang Lord ng Taisu sect at dahil sobrang nanghihina ng ating bida na si Demon Chu dahil sa ilang taon na walang tigil na paghahabol sa ating bida tinanong ni Chimingde kung may pinagsisisihan raw ba ito sa kanyang mga ginawang kasamaan at nang marinig naman ito ni Demon Chu ay napatawa na lamang ito at sinabi nito na wala siyang pinagsisisihan dahil sa pagkukultivate nito ng ilang daan na taon ay ang lahat ng cultivator na nasa kanyang harapan ay hindi raw siya kayang talunin kung individual na lakas lang ang usapan at sa kanyang sinabi ay bahagyang nenes. Si Chimingde at sinabi rin ito na mukhang wala daw talagang pinagsisisihan ang ating bida kaya naman si Chimingde ay tinawag na ang kanyang mga kasama na cultivator upang sugulin ang ating bida na si Demon Chu at habang papasugod ang mga ito ay bigla na lang may isinasagawang hansil ang ating bida at nang matapos ng ganito ang kanyang hinahandang atake ay napangiti lamang ito at habang nagpapalabas ang ating bida ng makapal na aura ay hindi naman tumigil sa pagsugod ang mga cultivator at agad-agad. Ang mga ito na inilabas ang kani-kanilang mga divine dharma upang paslangin na ang ating bida at sa kanilang pinagsamang atake ay napasuka ito ng napakaraming dugo. At bigla na lang itong tumawa at sinabi nito na habang nagrereklamo ang emperor siya naman ay nasisiyahan sa kanyang ginagawa at wala raw itong pinagsisisihan at katapos niya itong sabihin ay binaon nito ang kanyang espada sa lupa at nagsanhi ito ng pagkabitik-bitik ng kanyang katawan at bigla na lang nagkaroon ng sobrang lakas na pagsabog sa kinaroroonan ng ating bida at pagkatapos ng malakas na pagsabog ay bigla namang napagtanto ng isang cultivator ang ginawa ni Demon Chu na pagpapasabog sa kanyang sarili at nang marinig ng ibang cultivator ang sinabi. Ang babae ay labis ang mga ito na nagulat dahil hindi nila ito inaasahan at ang matandang cultivator naman ay kung hindi lang raw sana lumabas ang ating bida upang makipaglaban sa ibang mga demon ay sigurado na sana na si Demon Chu ang pinakamalakas na mandirigma mula sa mga tao at ang lahat ng cultivators ay nanghihinayang sa pagkawala ni Demon Chu dahil sayang raw ang talento nito ngunit ang ating bida ay nagsabi na kung inaakala raw ba ng mga ito na ganun lang siya kadaling paslangin ay nagkakamali raw ang mga ito ang eksena ay nalipat sa kontinente ng Taisu at ang lugar na ito ay pinamumunuan ni Chimingde at ang pulang liwanag ay ang spirit ni Demon Chu at napunta ito sa isang gusali at ito ay nabuhay sa ibang katawan na pangiti rin ito dahil sa nakalipas na isang buwan muli na siyang nakabalik at matapos makatayo ng ating bida sa kanyang hinihigan ay nasabi nito habang napapangiti ay may inihanda na raw itong 3,781 na mga plano. Sa kanyang pagkamatay at May 1201 din itong survival technique kung siya man ay muli na namang malagay sa alang-inang sitwasyon at nang magsimula ng maglakad-lakad ang ating bida, ay napagtanto nitong nasa kontinente siya ng Taisu at ang system ng ating bida ay biglang na-detect ang muli nitong pagkabuhay kaya ang system ay muling nabago kaya siya ay muling pinapapili ng system kung brutal na kontrabida o ang secret ong kontrabida at sa kanyang nabasa ay napaisip ito ng sandali at inalala ang mga nangyari nung pinili nito ang brutal na kontrabida ay wala man lang nangyaring maganda sa buong buhay nito kaya napagpasiyahan nito na piliin ang secret ong kontrabida at habang nakangiti ang ating bida ay maganda na raw ang plano na ito na magtago muna sa ngayon at magpalakas at pag siya raw ay tuluyan ng lumakas ay maghaasek ay ito ng lagim sa bang kontinente. At dahil siya ay muling nabuhay sa ibang katawan ay iniisip nito na magpakasaya sa mga magandang babae at pag nagkaroon na raw ito ng sapat na lakas upang may sigawa
ang kanyang mga plano ng dahil sa mga naiisip na kalokohan ng ating bida kaya muli na nitong tinawag ang system at sinabi nito na piliin ang secret ong kontrabida at ng kanya. Nangga itong masabi ay bigla na lamang tumunog ang system at lumabas dito ang loading at makalipas nga ang ilang sandali ay agad na natapos ang system sa pagproseso. At nang makita ito ng ating bida ay agad nitong sinabi sa system kung anong katawan nga ba ang nalipatan ng ating bida at ang katawan na kanyang nalipatan ay nagngangalang Chushu. At nakita rin ni Demon Chu ang stats ng katawan na kanyang nalipatan dahil sa ito raw ay parang isang normal na tao na lamang ang ating bida ay nadadesmaya at naiisip kung ano. Nga ba ang pinaggagawa ng taong ito si Demon Chu ay nalaman na nung mga nakalipas na araw ay si Chushu ay nakipaglaban sa isang life and death battle dahil sa isang babae at nagsanhi. Ito ng kanyang pagkatalo at pagkawala nito ng kakayahang mag-cultivate at dahil sa katawan na ito ay naawa na ang ating bida dahil sa ito raw ay parang normal na tao na lamang. Dahil sa may kaalaman naman raw ang ating bida ay siya na daw mismo ang magpapalakas sa katawan na ito gamit-gamit ang sarili nitong talento sa pagkukultivate makalipas ang isang oras na pagkukultivate ni Demon Chu ay wala pa ring pahiwatig ng aura na sa kanyang katawan at makikita na sa mukha ni Chushu ang labis na inis dahil napagtanto nito na wala man lang potensyal ang katawan ng batang ito at malala pa rin daw ang mga injury nito sa katawan dahil sa nakaraan nitong laban ngunit ang ating bida ay biglang napangiti dahil sa ito raw ay may naisip na magandang plano na sobrang epektibo sa kabilang banda ay nalipat ang eksena sa mga disciple ng Sunset Peak na kung saan ay pinag-uusapan ng mga ito ang pagbabalik ng kanilang Lord Shimengde matapos daw na ito na mapaslang si Demon Chu sa Empyrean Continent habang pinag-uusapan ng mga ito ang pagkamatay ng ating bida na si Demon Chu at ang ating bida na si Chushu na ngayon ay team-team lamang na nakikinig at bahagya rin itong naiinis dahil sa mga naririnig nitong mga usapan ng mga cultivator at hindi nangga nakapagtiis pa ang ating bida na si Chushu ay bigla na lamang itong nagkunwari na inuubo upang mapansin at nang mapansin. Nangga siya ng mga ito ay tinawag siya ng mga ito na senior brother at ang mga ito pala ay mga junior brother ng ating bida at agad naman na tinanong ng mga ito kung gumaling. Nangga ba ang mga pinsala ni Chushu at sinang-ayunan naman ito ng ating bida habang papaalis na ang ating bida ay napagtanto naman ng mga junior brother nito na may kahalintulad ang pangalan nito sa namayapang si Demon Chu at sinabi nito na baka raw may connection ang kanilang senior brother kay Demon Chu ngunit hindi naman ito sinang-ayunan ng isang cultivator dahil kung may connection nga raw talaga ang kanilang senior brother na si Chushu kay Demon Chu ay hindi raw sana ito matatalo sa nakaraang laban nito makalipas ang ilang minuto ay makikita na ang ating bida na patungo sa isang malaking gusali at nang makarating nangga ito sa harap ng gate ay may kumpiyansa itong naglakad at tinatawag ang kanyang master at ang gusaling ito ay pagmamay-ari ni Shimengde ang isa sa mga pumaslang sa nakaraan nitong buhay at nakalipas nga ang ilang mga sandali ay nakapasok. Na ang ating bida at ang maganda at sexy nitong master ay agad siyang nakilala bilang si Chushu at nalaman din ito ang pagkatalo ni Chushu nung mga nakaraang araw kaya tinanong nito ang ating bida kung andito ba ito upang humingi ng tulong upang palakasin ang kanyang cultivation. Si Chushu naman ay lumuhod at nagbigay galang sa sexy nitong master. At sinabing tulungan daw siya nito ngunit ang kanyang master na si Shimengde ay sinabihan ang ating bida na sobrang pabaya daw ito kaya nagdulot ito sa kanya ng pagkawala. Nang kakayahang mag-cultivate sinabi rin nito na wala siyang maitutulong sa ating bida kaya pwede na raw ito umalis ang ating bida naman ay nilakasan ng boses ang kanyang sexy na master at sinabi rin nito na dahil raw sa kakulangan ng resources ay nanatili siyang mahina muli rin itong sinabi na binibigay lamang ng kanyang master sa kanyang mga senior brother at senior sister ang lahat ng mga resources kung ganun daw ay paano tataas ang kanyang cultivation.
Nang marinig naman ito ng sexy niyang master ay napadabog ito sa galit at sinabi nito sa ating bida na wala raw itong sapat na talento at wala rin daw itong dedikasyon upang lumakas kaya. Wag daw siya nitong sisisihin sa pagiging mahina nito ngunit ang ating bida na si Chushu ay sinabihan ang kanyang sexy na master na malamang raw ay nilalayo raw nito sa kanya ang mga resources na para sa kanya dahil sa may kahalintulad raw ang pangalan nito kay Demon Chu bukod pa raw dito ay wala raw kabuluhan kung babasi lang ang kanyang master sa mga ganoong sitwasyon at nang marinig ito ng kanyang master na si Chimengde ay bigla na lamang itong naging seryoso dahil sa mga binitawang salita ni Chushu lumapit din ito sa ating bida at sinabi nito na wala raw siyang sama ng loob sa ating bida kaya umalis na lamang muna daw ito pansamantala dahil sa mga susunod na araw raw ay magpapadala ito sa ating bida ng mga resources upang makatulong sa pagpapalakas ng cultivation nito ngunit ang ating bida naman ay hindi sinang-ayunan ang mga sinabi ng kanyang master dahil ngayon daw ay pwedeng-pwede na siyang tulungan ni Chimengde at sa kanyang sinabi ay nagtaka naman ang sexy nitong master ngunit hindi pa nakakapagsalita. Si Chimengde ay sinabi na ni Chushu na nalaman daw nito na mayroong heavenly fragrance physic ang kanyang master sinabi rin nito kung makikipag-shock-shockan daw ang kanyang master sa kanya at makipag-dual cultivation ay sigurado daw nalalakas ang kanyang potential sa kanyang cultivation at pagkatapos itong sabihin ni Chushu ay hindi makapaniwala. Si Chimengde kaya naman ang ating bida ay muling sinabi na makipag-shock-shockan daw ito sa kanya upang mapalakas ang kanyang cultivation at nang dahil sa pangbabastos ng ating bida sa kanyang master ay sinabi nito na wala raw hiya si Chushu dahil nagawa raw siya nitong bastosan sa sarili nitong lugar at nang matapos itong sabihin ni Chimengde ay handa na ito ng isang atake at naghugis espada ito sinabi rin nito na puputulan raw nito ang maliit na hotdog ng ating bida matapos itong sabihin ni Chimengde ay bigla na lamang nawasak ang spirit sword nito at bigla na lamang itong nanghina sa di malamang dahilan matapos mahulog si Chimengde ay nagtataka nitong tinatanong na kung papaano raw nangyari sa kanya ito dahil isa raw siyang great saint kaya naman bakit hindi nito magawang mapalabas ang kanyang aura at ang ating bida naman ay nakikiusap na isuko na raw nito ang kanyang bataan si Chimengde ay pinagpapawisan at nag-aalala sa mga ginagawa sa kanya ni Chushu dahil malapit na raw nitong mahawakan at malamas ang Cocomelon ng kanyang master at dahil sa nawala na ang kapangyarihan ni Chimengde ay parang normal na tao na din lamang ito kaya tinatanong nito ang ating bida kung ano ang ginawa nito sa kanya. Habang lumalapit si Chushu sa kanyang master ay iniisip nito na nasil na nito ang cultivation ni Chimengde dahil nanong araw daw na na-corner ng mga ito ang ating bida ay nalagyan daw nito ng seal si Chimengde at ang system raw ay nakapagbigay sa ating bida ng teknik na kayang i-seal ang cultivation ng isang cultivator na hindi bumababa sa grade. Emperor at ito raw ay pwede niya pang magamit ng isang beses pa sa isang cultivator gamit ang teknik na ito ay iniisip na kahit sinong sexy na babae raw ay pwede niya itong gamitin ngunit hindi lang bababa ang antas nito sa Emperor habang hinawakan nito ang mukha ng kanyang master ay nasabi nito na kahit ilang libong taon na raw itong nabubuhay ay hindi pero nawawala ang kagandahan nito si Chimengde naman ay tatapusan raw ang buhay ng ating bida dahil sa pangbabastos nito sa kanya at ang ating bida naman ay sinabing tapusin na daw siya nito kung kaya niya napangiti rin ito at sinabing wag daw ito puro salita at gawin na lang ang kanyang mga sinasabi si Chushu naman ay sinabi kung papano raw. Kung sabihin nito sa master ng Heavenly Sword Peak na si Liu Zu ang tungkol sa pagkawala ng cultivation ni Chimengde sigurado daw na papatayin siya nito dahil sa pagpalang nito sa ama ni Liu Zu sa isang bas-iwas lang ng kanyang espada noon si Chimengde ay bigla na lang ng alala dahil sa mga sinabi ni Chushu sigurado raw na kapag nalaman ito ni Liu Zu ay agad daw itong pupunta sa kanya upang siya ay paslangin dahil isa raw itong baliw na babae at nang mapagtanto nito ang bigat na sinabi ng ating bida ay si Chimengde naman ay
Agad na inalok ang ating bida na sabihin lang raw nito kung anong treasure o resources ang kailangan nito sa kanya ay agad-agad nitong ibibigay kaya naman daw ay pakawalan na ito. Ni Chushu sa kanyang seal ngunit ang ating bida ay hindi pinakinggan si Chimengde ang gusto lang daw nito ay makipag-chok-chokan sa kanyang master. At habang pumipigla si Chimengde sa pagkakahawak sa kanya ni Chushu ay sinabi nito na hindi raw dapat ito ginagawa ni Chushu sa kanya hindi rin ito makapaniwala. Na gusto siyang chok-chokin ng sarili niyang disciple at habang ang ating bida naman ay iniisip na wala itong sama ng loob sa kanyang master ngunit sumali raw ito sa pagpatay. Sa kanya sa nakaraang buhay ay tinanong niya kung natatakot nga ba ito sa kanyang gagawin at pagtapos nitong sabihin ang mga iyon ay bigla na lamang itong naglabas ng isang ancient technique at may alam rin daw itong pamamaraan na makakatulong sa kanyang master at dahil sa cultivation ancient technique na meron si Chushu ay hindi naman dito makapaniwala. Si Chimengde at tinanong din ng ating bida kung ano ang magiging desisyon nito ngunit si Chimengde ay nagmamatigas pa at sinabi nito na umalis na lang daw ang ating bida sa kanyang lugar. Ngunit ang ating bida ay hindi sumang-ayon dito at muli rin nitong sinabi sa sexy nitong master na isuko na lamang daw nito ang kanyang bataan habang sinasabi ni Chimengde na isang traidor ang ating bida dahil hindi raw siya nito kayang galangin ng ating bida sa sarili nitong lugar ngunit hindi pa man nito natatapos ang kanyang mga sinasabi ay bigla na lamang. Itong nagulat dahil sa tuluyan nang may pasak ng ating bida ang kanyang hotdog sa bataan ng kanyang master at nang dahil sa pagiging manyakol ng ating bida ay anunsyo ang system na nakatanggap raw ito ng 1,000 breakthrough points at habang patuloy pa rin sa pag-chok-chok ang ating bida sa kanyang master ay patuloy rin na gumagaling ang mga pinsala nito sa katawan at patuloy rin itong lumalakas agad na rin na narating nito ang ika-8 yugto ng foundation establishment makalipas pa. Ang ilan pang mga oras ay natapos na rin ang manyakol nating bida na pahirapan ang kanyang master Chimengde at agad na rin itong narating ang ika-9 na yugto ng foundation establishment. Ang ating bida ay aalis na daw muna at magkita na lamang raw ang mga ito sa mga susunod pang araw. Si Chimengde naman ay sinabihan na traidor ang ating bida nakuha na rin daw nito ang kanyang virginity kaya kung pwede na ba daw nitong tanggalin ang seal na sa kanyang katawan ngunit ang ating bida naman ay napangiti lang at sinabi nito na hindi siya sumasang-ayon sa sinabi ng kanyang master Chimengde. Ang ating bida ay papaalis na kaya naman si Chimengde ay nagtanong kung hahayaan na lamang ba siya nito at sa kanyang sinabi ay sinabi lang ng ating bida na kailangan lang daw nito na mas galingan pa ang pag-arte para hindi raw malaman ng iba ang pagkasil ng kanyang cultivation. Pagkatapos itong sabihin ni Chushu ay nilabas nito ang isang bagay na alam naman siguro ng kanyang master kung anong kayang gawin ng kanyang hawak na treasure at nang makita ito na Chimengde ay agad ito na nagpanik dahil ni record daw pala ng manyakol nating bida ang kanilang chok-chokan ngunit sinabi lamang ni Chushu sa kanyang master na wag daw itong mag-alala dahil itatago niya lamang daw ito upang maging remembrance. Habang papaalis na ang manyakol nating bida ay pinagsabihan niya ang kanyang master Chimengde na wag na daw nitong tangkain pang ipaalang bisa ang kanyang seal dahil siya lang daw ang may kakayahang tanggalin ito. Napangiti rin ito at ipinaliwanag sa kanyang master na dahil wala na raw nabubuhay na Great Emperor sa kanilang mundo kaya tanging siya lang ang makakapag-handseal nito kung namatay man daw. Ang ating bida ay mamamatay din ang kanyang master Chimengde dahil sa katandaan at kahit ilang dekada lang ang lumipas at pag namatay rin daw ito ay tiyak nakakalat ang record na chok-chokan nila. Bukod pa daw dito habang papaalis na ang manyakol nating bida ay mag-isip-isip raw ang kanyang master sa mga gagawin nito. Habang papaalis na si Chushu ay nagtaka naman si Chimengde kung paano raw nito nagawa sa kanya ng manyakol nating bida dahil isa na raw siyang great saint matapos makalabas ng ating bida sa gusali ng kanyang master ay nasabi na lamang nito na gabi na kaya talagang napatagal nga talaga ang chok-chokan nila ng kanyang master na si Chimengde at dahil sa heavenly fragrance
Physique ng kanyang master ay nakatulong raw ito upang mapalakas ang kanyang katawan at umabot ang kanyang antas sa ika-9 na yugto ng Foundation establishment. Inihambing rin ni Chu Shu na ang paglipat sa mas mataas na antas ay parang pagbuo ng isang wooden barrel, kaya naman daw ang plano nito sa ngayon ay maghanap ng magagandang kahoy upang mas lalo pang lumakas ang kanyang cultivation, at pag napalakas din daw nito ang kanyang pundasyon ay mas mapapalakas pa nito ng husto ang kanyang sarili, at sa pamamagitan daw ng magandang pundasyon ay makakaya daw nitong talunin ang mas matataas ang cultivation. Sa kanya iniisip rin nito ang mga itinago nitong resources sa nakaraan nitong buhay, bukod pang inaalala ng ating bida kung paano rin daw siya makakaalis sa lugar na ito. At habang nag-iisip ang ating bida ay aksidente nitong nakita ang isang gusali na rentahan ng airship na pangiti na lamang ito dahil daw sa mukhang samasang ayon daw talaga sa kanya. Ang kanyang mga inihandang plano makalipas ang ilang sandali ay makikita ang ating bida na lumilipad sakay-sakay ng kanyang airship, at makalipas ang ilang oras na paglalakbay ay narating na rin ito ang lugar na kung saan nito itinago noon ang kanyang mga resources na kanyang kinakailangan. Si Chu Shu ay hindi na nagsayang ng oras, at agad na kinagat ang kanyang daliri at agad na gumahit sa bato gamit ang sarili nitong dugo. Matapos itong gawin ng ating bida ay bigla na lamang nagliwanag ng kulay pulang aura ang bato at lumutang, at nang tuluyan hanggang matanggal ang malaking bato ay makikita na dito ang isang treasure chest, at ang ating bida ay naging masaya dahil nakita na nito ang kanyang kinakailangan dahil sa resources daw na mga ito ay muli siyang lalakas. At pagtapos itong makuha ng ating bida ay may bigla na lamang nagsalita sa kanyang likuran na isang hangal, at hindi rin daw nito inaasahan ang muli nilang pagkikita sa ganito pang lugar. Ang cultivator na ito ay si Xingming at direct disciple ng Heavenly Sword Peak, at ito rin ang tumalo sa dating Chu Shu, kaya mayabang nitong sinabi na hindi raw nito inaasahan na may lakas pa pala ang ating bida. Matapos itong talunin, dagdag pa nitong sinabi na mukhang pinapahalahagahan daw ito ni Lord Shimengde dahil daw sa kaya siya nitong pagalingin ng ganon kabilis, ngunit ang ating bida naman ay tahimik lang. Napagtanto din ito na ang lalaki na nasa kanyang harapan ay ang tumalo sa dating Chu Shu, at sumakay na ito sa kanyang airship. May kumpiyansa rin nitong sinabi kay Xingming na muli niya itong lalabanan sa hinaharap. Muli niya rin itong hinaman sa life and death battle makalipas ang 10 araw magmula ngayon, at ang hangal na si Xingming naman ay nagkukunwering hindi naririnig ang ating bida, kaya naman nagsitawanan ang mga kasamahan nito gamit ang malawakang kapangyarihan ng hangal na pang-broadcast. Ay inanunsyo nito sa buong kontinent ang gaganaping laban nila ni Chu Shu makalipas ang 10 araw. At ang mga nakakarinig ay inaakalang hindi pa gumagaling ang pinsala ng ating bida at hindi pa daw ito nakakapag-cultivate, kaya naman bakit lalaban daw ito ulit sa life and death battle. At ang iba naman ay nagiging excited na dahil sa mukhang magandang laban na naman daw ito, at pagkatapos ng mga kaganapang iyon ay makikita na naman ang ating bida na patungo sa gusali ng kanyang master Shimengde. Habang naglalakad ang ating bida ay nasabi na lamang nito na malakas ang dumadaloy na spiritual energy sa lugar na ito, kaya naman ito raw ang pinakamagandang lugar upang mag-cultivate, at ang pagmamay-ari daw ng kanyang master na si Shimengde ay pagmamay-ari niya na din kahit na ang sexy daw nitong katawan ay sakanya niya. At nang makapasak nanga si Chu Shu ay masaya nitong sinabi na muli siyang bibisita sa kanyang mahal na master. Si Shimengde naman ay agad na tinanong ang ating bida kung ano na naman ang pinunta nito sa kanya, ngunit ang ating bida naman ay sinabi lamang sa kanyang master kung ano ang kailangan nito sa kanya, kaya naman si Shimengde ay sinabihan ang manyakol nating bida na wag na daw siya nitong chuchak-chakin. Sinabi naman ni Chu Shu na panoorin daw nito ang kanyang gagawin, at pagtapos itong sabihin ng manyakol nating bida ay bigla nitong inactivate ang isang sound transformation array, at ang buong lugar ay nabalutan ng pulang aura na ginawa ng ating bida. Bahagya namang nagulat si Shimengde dahil ang ginawa daw nito ay isang ancient array. Pagtapos itong sabihin ay mayabang naman na tinanong ng manyakol nating bida kung gusto nga raw ba matutunan ng kanyang master ang isinagawa nitong formation. Agad naman itong tinanggihan ng kanyang master.
At naiinis rin nitong sinabi na hindi siya interesado sa teknik nito, ngunit si Chushu naman ay hindi na ito binagyan pa ng pansin, bagkus ay sinabi na lamang nito sa kanyang master na siya ay aalis muna at may kinakailangan lang gawin. Dinalhan din daw niya ito ng kanyang makakain dahil sa parang isa na lang din lamang ito normal na tao, kaya hindi na daw ito pwedeng kumain. Tulad ng nakasanayan nito noon. Nenas naman dito si Chimengde at pinagbantaan nito ang ating bida na papatayin niya ito sa hinaharap, at sa kanyang mga pinagsasabi ay bahagya lamang siyang hinampas sa puwet ng manyakol nating bida, at habang nakatuwad si Chimengde ay nasasabi na lamang ng ating bida na nagiging makulit na naman daw ito at pina-aalahanan din niya ito tungkol sa mga nilagay nitong trap sa lugar. Kailangan rin daw lumakas ng ating bida sa madaling panahon, at kung mamatay daw si Chimengde sa kanyang traps ay malulungkot daw ang ating bida. Ngunit si Chimengde naman ay wala nang nagawa sa ating bida, na sabi na lamang nito na sa hinaharap ay siya daw mismo ang papatay dito. Makalipas ang mga kaganapang iyon ay nalipat ang eksena sa ating bida na nakaupo na ngayon sa kanyang silid at gamit ang spiritual item na life bustong fruit of Dao at ang ancient manual nito. Sinabayan pa daw nito ng isang malupitang system, kaya wala na raw iba pang cultivator ang magiging mas malakas pa sa kanya sa hinaharap. Katapos itong sabihin ni Chushu ay agad na nitong kinain ang life bustong fruit of Dao, at pagtapos nitong makain ng ating bida ay makikita na dito ang pagbabago sa kanyang katawan. At mas lalong tumibe ang pundasyon nito. Ang cultivation naman ng ating bida ay tuluyan hanggang bumababa hanggang sa parang normal na tao na lamang ito. Kaya naman ang system ay nag-anunsyo sa ating bida kung ay a-activate na daw ba nito ang kanyang breakthrough. Kung ganun daw ay pindutin lang ni Chushu ang yes, at nang marinig ito ng ating bida ay agad na itong sinunod ni Chushu. Makalipas pa ang ilang minuto ay makikita na ang ating bida na team lamang nagku-cultivate, at makalipas pa ang 9 na araw ay tuluyan hanggang natapos ang ating bida sa pagku-cultivate. Agad na rin itong narating ang ika-10 yugto ng establishment foundation at nagkaroon ng 1,000 breakthrough points. Ang ating bida ay naging masaya dahil sa nagawa na nito ang kanyang inaasahan, at mula naman sa labas ng gusali ay makikita ang sobrang kapal na kidlat ang nasa tuktok nito.